Magandang araw ng Huwebes mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang, walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandalyas at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang kanilang pinagaling sa pagpapahid ng langis. Binibigyan tayo ng mabuting balita ngayon ng 3 mahalagang aral tungkol sa pagsunod kay Jesus. Una, iwasang magdala ng mga extra baggages na maaaring makaabala sa misyon. Sabi sa verse 8, huwag magdala ng anuman sa paglalakbay kundi isang tungkod lamang, walang tinapay, walang supot, walang salapi sa pamigkis. Ang lupit na ba ni Jesus? Walang supot, bawal mag-Sharon, walang baong pagkain. Paano kung walang magpakain? Well, dinadala tayo nito sa pangalawang aral. Complete trust in divine providence. Kapag nakikibahagi tayo sa misyon ni Jesus, manalig tayo na hindi niya tayo pababayaan. Hindi natin kailangang matakot na magkukulang tayo sa anumang ating personal na pangangailangan dahil laging sapat ang biyaya niya sa araw-araw. Kung minsan nga, sobra pa sa ating inaasahan. Kapag marami tayong bagahe, babagal ang ating paggalaw. Kaya mas mabuti ang travel light para marami tayong marating. Pero may isa pang aral na kailangan nating tandaan. Maayos man at mabuti ang paghahanda natin sa misyon, hindi lahat ay tatanggap sa atin. Rejection becomes a part of your life when you choose to follow Christ. Kaya bawal ang balat sibuyas. Sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay masisipag na misyonero na nagbuwis ng buhay para kay Kristo. Hindi lahat ng lugar na kanilang pinuntahan ay tumanggap sa mabuting balita na humantong sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, hindi nasayang ang kanilang sakripisyo dahil buhay ang pananampalatayang ipinunla nila sa puso ng mga tao. Tularan sana natin ang katapangan ng mga martir na ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagsunod sa yapak ni Jesus. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.